Sorry po late ako. Lumabas ka. Hindi ka na kailangan dito. Ako na po, Dr. Yan. Alam ko na ang lagay ng pasyente. Nurse, palabasin mo na siya. Hindi siya pwedeng makialam. Dr. Yan, prepare something. Dr. Su, kumusta po ang pasyente? Yan ang paliwanag mo? Opo, Wala ka nang sasabihin? wala na. Bakit pinagpilitan mong pumunta doon? Makakampante lang po ako kapag ligtas siya. Hindi ba pwedeng tsaka ka na pumunta pagtapos ng trabaho? Baka mapahamak siya pag nahuli ako eh. Takot kang mapahamak siya. Pero yung pasyente mo, hindi mo man lang inaalala. Nagpalit ako ng surgeon dahil lang wala ka. Muntik nang mamatay ang pasyente kanina sa operating table. May bangkay sana kung hindi ako dumating sa tamang oras. Hindi ko po alam na may surgery ngayon. Hindi mo alam? Tingin ko, malas ka lang talaga. Mali ang timing. 2 days ago, okay lang ang pasyente. Kaya lang biglang nagka-problema. Ikaw naman, bakit hindi mo ginawa ng paraan na makabalik ka agad? Hindi sana aabot sa ganito kung nauna kang dumating kay Dr. Yan. Pinalitan kanya tuloy sa pwesto. Alam natin, hindi natin to pwedeng itago. Ano na pong mangyayari? May patakaran dito. Yung mga doktor na umaalis at naapektuhan ng surgery nila, mabibigyan ng serious warning. Yung nasa probation at mga intern, terminated ang kontrata. Dr. Su, Ano yun? hinihingi pong surgery record. Okay, ako na magdadala. Pwedeng wag niyo na lang pong ilagay na umalis ako. Kailangan ilista ang pangalan ng surgeon na nag-opera. Sige, isulat niyo na lang ako. Dumating din naman ako doon. Maraming nakakita sa nangyari. Hindi ko pwedeng dayain to. Hindi ko na po uulitin. May pagkakataon ka pa ba, ha? Umalis ka kung kailan ka kailangan. Pinabayaan mo ang mga kasamahan mo. Paano ako magtitiwala sa mga gagawin mong operasyon? Pagbigyan niyo naman po ako kahit ngayon lang. Hindi po ako pwede mawalan ng trabaho. Alam kong magaling ka. Madali kang makakahanap ng bago. Pero hindi pwedeng pumalpak ang internship ko. Hindi ako pwedeng mawala rito. Si Yang Ming laging gumagawa ng gulo pero tinutulungan siya ni Louie. Bakit hindi mo yun magawa sa akin? Si Wang Yangming lumalabag lang siya sa protocol ng ospital. Hindi niya iniiwan ang pasyente. Kahit ginawa niya yung ginawa ko, alam kong hindi susuko si Louie sa kanya. Pasensya na. Hindi kagaya ni Louie ang naging mentor mo.
Dahan-dahan ka lang. Baka mapaano ka. Mabigla ang katawan mo. Huwag. Kaya ko to. Sandali lang, Doc. May kukunin lang ako. Ikaw si Tang, di ba? Tama? Naalala mo ba ako? Kami ni Dr. Liu ang sumama sa'yo para magpa-check up. Ako yung lalaking may maliit na mata. Naalala mo na? Opo, naalala ko na. Naalala mo na? Pwede niyo ba akong dalhin sa kanya? Nasaan ang papa mo? Mag-isa lang po ako. Inote mo yung metabolic issue na sanhi ng anticoagulant. Konting contrast agent lang ang gamitin. Okay, sige, gawin niyo agad. Pakisara yan. Nandito ka ba dahil sa nangyari? Sabi ni Dr. Su, matatanggal po ako dahil sa ginawa ko. Tama. Hindi yun tama. Sige, bakit hindi? Natagalan nga pong surgery dahil sa akin. Pero dahil din yun sa ibang pasyente. Pareho silang pasyente, bakit matatanggal din ako kung hindi ko niligtas yung isa? Ang issue rito, umalis ka ng ospital sa oras ng trabaho. Isipin mo nga, kung bumbero ka o hindi kaya sundalo, kapag may sunog o nangyaring bakbakan, sa tingin mo ba pwede kang umalis kung kailan mo lang gusto? Pero walang bakbakan o sunog dito. Mali ka. Emergency department to. Palagi may nangyayaring bakbakan dito. May mga pasyenteng nag-aagaw buhay at naghihintay sila na iligtas natin. Kung katulad mo sila, wala nang matitira sa ospital. Isa-isang mamamatay ang mga pasyente, magiging crematorium na tong ospital natin. Kaya tayong mga doktor, mahigpit na pinagbabawal ang pag-alis sa ospital sa oras ng trabaho. Inaamin ko nagkamali ako. Pero wag naman po sanang ganito. Pwedeng bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Dapat sana nakiusap ka kay Dr. Su ng mas maaga. Hindi niya ako tutulungan. Pirmado na ang surgery report at pinasa na sa taas eh. Hindi ko inaasahang gagawin niya to. Bakit, Tang? Bakit nandito ka? Anong problema? Sabihin mo. Doktor, ayoko pong mamatay. Bakit ka mamamatay? Sabi niyo hanapin ko kayo pag masama po ang pakiramdam ko. Bakit, Tang? Masama bang pakiramdam mo? Ha? Sige, Tang. Huwag ka mag-alala. Gagamutin kita mamaya, ha? Huwag ka matakot. Gagamutin ko siya. Tumawag ka ng pulis. Oo, nasa Angkong Hospital yung bata. Okay, salamat. Master, may sasabihin ako sa inyo. Teka, may sasabihin din ako. Ako muna. Si Liu Fei.
Umalis siya ng ospital habang naka-duty. Matatanggal siya. Ano sabi niyo? Ha? Shh! Hindi biro yung ginawa niya. Talagang matatanggal siya. Tingnan niyo to. Ano yan? Umalis siya sa ospital para puntahan tong pasyente. Child abuse ba to, ha? Nandito siya ngayon na tine-examine ni Liu Fei. Tumawag na ako ng polis. Kung hindi siya dinalaw ni Liu Fei, malamang hindi siya tatakas. Naku. Ay, grabe to. Matatanggal siya dahil lang sa kanya. Kawawa naman siya. Kilala mo ba kung sinong papa ni Liu Fei? Kilala ko. Ano? Kaya nga nagtataka ako sa nangyari. Kung nagsumbong siya at nagpatulong sa papa niya, malamang tinawagan na nila si Mr. Chow. Tapos na sana ang problema niya. Ayaw niyang umasa sa papa niya. Pero bakit naman? Gusto ng papa niya na sa abroad siya mag-aral pero mas pinili ni Liu Fei dito sa Angkang. Gusto niyang patunayan sa papa niya na kaya niya. Kung hihingi siya ng tulong, ibig sabihin nun, nagkamali siya sa desisyon niya. Kaya hindi niya yung gagawin. Nako. Yung bata na yun. Determinado talaga siya, ha? Nurse, Yes excuse po? me. May nakita kayong bata na ganito kaliit. Bumili lang ako tapos nawala na siya. Wala po, sir. Dr. Liu, nandito po ba ngayon si Tang? Dr. Liu, kayo po ang kaibigan na Tang dito sa ospital. Bumili lang ako nitong juice tapos bigla na lang siyang nawala eh. Naisip ko na Nandito nga pinuntahan siya. ka niya. Ay naku, sinasabi ko na nga ba? Baka nakakaabala na siya. Susunduin ko na po siya, ha? Hindi mo pa siya pwedeng iuwi. Ang balikat ng pasyente, likod at bewang, pati ang dalawang hita niya, punong-puno ang mga ito ng pamamaga at pasak. Masakit pag hinawakan, 20 cm ang pinakamahabang sugat. Ayon sa vascular imaging CT scan, ecchymosis dahil sa asphyxia. At sa psychological assessment, may depression siya, takot, anxiety, at panic attacks. Papa, maawa kayo! Wag! Maawa kayo! Papa, magpapakabait ako! Wag niyo ako saktan! Ah! Tumahimik ka! Kundi sasakalin kita! Tumahimik! Tumahimik ka! Siya po ba yung doktor sa ospital? Tatawag po! Sugan? Tumatok dito! Narinig ko si Xiaotan! Buksan mo to! Buksan mo to! Xiaotan! Buksan mo na! Buksan mo na!
May lagnat pa rin si Xiaotang. Baka hindi niya raw makita ang mama niya pag namatay siya. Kaya tatawagan ko muna ang mama niya. Hindi ako papayag na isama mo siya. Dr. Liu Fei, mataas ang hemogram ng bed 31. Ito pang reading kagabi. Bantayan mo muna siya. Baka mali ang reading ng caretaker. Dr. Liu, tumawag ang mga polis. Papunta na daw sila. Tumigil ka! Sabi dyan! Pasensya na kayo! Sugan! Diyan ka lang! Xiaotang! Dali, dali, dada! Sa ER po ba siya o sa normal ward? Sa ER siya. Kuna ng ABG. Baka pulmonary embolism. Master, pwede ko bang puntahan sandali yung bata? Huwag na muna. Mainit ang mga mata ngayon sa inyo. Lumayo ka muna sa mga pasyente niya. Tumigil ka! Diyan ka lang! Yaming! Tumata ka sa sugan! Tigilan mo siya, dali! Tigil! Tigilan mo siya! Doon ako! Stable na siya ngayon. Normal na ang body temp. Phenobarbital lang, para maging stable lang siya. Makaka-apekto ang tranquilizers sa heart rate at blood pressure. Bantayan mo siya. Maganda sa resuscitation. Apa. Ang tagal ko nang hindi nag-exercise. Mukhang napinat yung bewang ko. Sobra ka naman. Nakipag-away ba sila? Uy, balita ko 4 daw laban sa isa. Kaya nga sila ang 4 heroes dito sa ER eh. Baka 4 calamities.
Puro gulo na lang ang dala nila. Dito sa department. Ano, wala ba kayong gagawin? Ha? Nagbigay na kayo ng gamot? Sumunod kayo. Pabukas ng kortina. Handa na kayo? Oo, nagawa na rin namin to. Napanood namin ng CCTV. Kita yung pagsipa mo sa kanya. May CCTV pala doon. Bakit mo siya sinipa? Bata pa lang kasi mahilig na ako sa soccer. At magaling ako doon. Ang akin lang naman, pwede mo siyang hilahin para mapigilan mo siya. Bakit gumamit ka pa ng dahas? Nabigla ako. Hindi lang niya inaabuso ang anak niya. Pinahamak niya pa ang mahuhusay kong estudyante. So when tapos na ang interrogation, basahin mo mabuti ang statements mo. Kung tama ang lahat na nandyan, pakipirma na lang. Saka fingerprint. Pati yung fingerprint pa. Pwede na akong umalis. Oo. Sunod. Kumusta na? Nagkikita tayo pag may gulo. Kaya dapat iwasan nating magkita. Base sa investigasyon, hindi mo inatake si Mr. Sugang. Bukod sa pagpisil sa braso niya, dahilan para mamilipit siya. Wang Yangming, makakaalis ka na ngayon. Ngayon lang kita nakitang seryoso. Basahin mo mabuti ang statements. Kung tama ang lahat na nandyan, pakipirma na lang. Pwede ka bang makausap? Hindi pwede kung walang kinalaman sa kaso. Officer Mo. Pwede ba tayo mag-usap? Meron lang akong sasabihin. Bilisan mo lang. Alam mo, para sa akin, tama ang ginawa niyong pagligtas sa bata. Yun ba ang tingin mo? Pero sa susunod, gawin yung tama. Ano kailangan mo? Dalawa lang naman. Unang-una sa lahat, tama ang sinabi mo. Nagkikita tayo pag may gulo. Tumarating ka para tulungan ako. Kaya lang, hindi na kita kinakausap pagkatapos ng insidente. Baka iniisip mo na ginagamit ng kita o kaya mapagsamantala at walang utang na loob. Bakit, hindi ba? Siyempre, hindi ako ganun kasama. Ayoko yun ang isipin mo. Mahalaga ba ang opinion ko? Oo naman. Alam mo, ang totoo, nung una kitang makita, nahulog ang loob ko sa'yo. Anong nagustuhan mo sa akin? Maganda ka. At attractive. Kapag nakikita kita, may nararamdaman akong
paliwanag. Naiintindihan mo na. Hindi, no? Sasabihin ko na yung pangalawa. Kasi palaging sa problema lang tayo nagkikita eh. Nitong nakaraan, naging mahirap ang buhay para sa akin. Hindi ko alam kung mananatili pa ako sa ospital. At baka hindi na rin ako dito titira sa Yando City. Kaya minsan naisip ko, mas mabuti kung hindi na lang tayo magkita. Ayoko sanang sabihin sa'yo ang bagay na to. Pero dahil na love at first sight ka, naisip ko na yung taong nagugustuhan mo nung una mo siyang makita, kahit kailan hindi mo siya makakalimutan. Kahit busy ka pa, maghahanap ka ng paraan para ma-text o makausap mo siya. Oo naman. Naisip ko na yan dati pa. Kaya lang, di ko alam ang sasabihin ko nung nalaman ko na baka umalis na ako rito. I-text mo ako ng good morning o kung kumain na ba ako. Marami namang emoji sa WeChat. Ginawa nila yon para sa mga taong hindi masabi ko anong nararamdaman nila. Tama ka. Gusto sana talaga kitang i-text. Pero Kung gusto mo talaga ang isang tao, dapat iparamdam mo yun sa kanya. Oo nga. Kaya lang pag nalaman niya, baka mahulog din ang loob niya. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng tadhana kaya ayaw kong mangyari yan. Baka masira ang kinabukasan niya. Kung buo na pala ang desisyon mo, bakit mo pa sinabi? Makakaalis ka na. May problema ba? Wala, may nagpapabigay lang sa'yo. Wala naman ako in order. Hindi ko rin alam. Baka sa'yo daw yan. Manang? Manang, naalala niyo ang pangalan ng anak niyo? Ganon? Yung bahay niyo, alam niyo po ba? Kilala mo yung nagdala sa inyo rito? Yung binata na naman. Nakailang hatid na siya rito. Mga naliligaw na matanda at bata ang hinahatid niya. Sa susunod na balik niya, bibigyan ko na siya ng banner. Wang Chang! Si Wang Chang? Pasaway talaga. Natatapos lang ng surgery niya, hindi pa siya pwede magtrabaho. Alam niyang ginagawa niya. Mukhang ikaw to. Alam mo, Officer Ma'am, mabuting taong nailigtas mo. Nating dalawa. Kumusta ang sugat mo? Ha? Wala to. Nagamot ko na to kanina. Kung aalis ka man ng Yando, sana mag-iingat ka. Teka. Di ba sabi mo kanina, bakit ko pa sinabi yun sa'yo kung buo na ang desisyon ko? Naisip ko na
Baka pareho tayong na love at first sight. Huwag mo isipin makapal ang mukha ko, ha? Alam mo, gustong gusto sana talaga kitang i-text nun. Kaya lang, wala akong WeChat account mo. Ang totoo niyan, marami ako nakasave na emojis. Kukunin ko lang ang phone ko, ah. Sana nandito ka pa paglabas ko. Hihintayin kita. Excuse me, mainit oh. Bakit dito napili mo? Anong tingin mo? Hindi ba nakakakam yung roasted whole lamb leg? Hindi tayo makakapagpa-reserve kung hindi dahil sa akin. Mongolian ka talaga. Uy! Ayos ah. Ay. Okay. Tara, kain na tayo. Saan ba tayo mag-uumpisa? Mali ang paghihiwa mo. Akin na nga, papakita ko sa'yo. Ayan na yung pro. Pro talaga ako. O, tikman nyo. Okay. Uy, mainit. Sa inyo to, Dr. Su. Naku, mukhang si Dr. Louie. Sarap na sarap dito, ah. Dapat masarapan din ako. Ang sarap. Sobra. O ano? Ganito talaga kasarap ang lutong hulun beer. Sarap nga. Sarap. Salamat. Ito ang sabaw niyo. Dito na lang. Malapit sa akin. Enjoy po kayo, sir. Okay, salamat, miss. Teka, miss. Padagdag pa ng beer. Sige po. Isusunod ko po agad. Tara, inom tayo. Oo, cheers tayo. Cheers! Cheers. Para sa masarap na restaurant na napili ni Dr. Wang. Hindi sa akin, para to kay Dr. Liu na magbabayad sa kinain natin. Cheers. Ito para sa laban kanina. Ayos! Cheers! Nga pala, balita kay Sugang. Anong mangyayari? Nagtanong ako. Sabi ng mga pulis, sinabuso niya yung bata. Sa kaso niya, makukulong siya ng mga 3 taon. Kaya lang, divorce na ang mga magulang nitang. Hinahanap ang mama niya. Ay, nakahinga rin. Nakahinga ka? Eto, para sa pinagsamahan natin. Kahit malapit na ako maalis sa angkang, hindi na yun mahalaga. Kapag naaalala ko yung sakripisyong ginawa nyo para mahuli natin si Sugang, mamamatay akong walang pagsisisi. Cheers! Pero kailangan mong ubusin yan. Sobrang hina nyo pa naman kanina dun sa laban. Kung wala ako, hindi kayo mananalo. Pasalamat kayo. Dumating ako para tulungan kayo. Talaga. Kaya pala, magayang noo mo eh. Magawang tawag dyan? Ha? Pinagmamalaki kung meron ako niyan. Pinapatunayan nito na hindi ako sumusuko sa laban. Hindi ako sigurado kung totoong bagay na yun o hindi. Basta alam ng buong Angkang Hospital na ang master ko ang... Ano yan? Basta alam niyo na yun. Siyempre, Oh, cheers. naglalakad ako na parang inner Mongolian. Sarap ng beer dito ah. Balik tayo sa susunod. Pwede ba? Sa nakikita ko, mukhang hindi pa sapat to. Kulang. Anong kulang? Okay. Order pa ako. Dali, samahan mo ako. Ikaw na lang. Samahan mo na ako. Inner Mongolian ka. Hindi Teka. ako marunong pumili. Isara mo. Bakit kinalagkad mo ako? Ano ba yun? Sumama ka na lang. Miss, yung table 12 ang magbabayad. Okay. Muntik mo na mapunit tong t-shirt ko eh.
Wala ka ba talagang pakiramdam? Bakit? Anong problema? Malapit nang umalis si Liu Fei. Bakit sinasabi mong bumalik? Hindi na yung mangyayari. Tingin mo matutuloy ang alis niya? Alam na ng lahat na inabuso yung bata. Maayos to pag sinabi natin sa ospital. Wala rin magagawa yun. Hindi pa rin dapat umaalis sa oras ng trabaho. Pero bakit mo ako kinaladkad? O-order na naman tayo ng lamb leg, yan ba? Busog na ako, master. Tanga ka talaga. Hindi mo ba sila nakikita? May kailangan silang pag-usapan. Oo, tama kayo. Kaya pala sila hindi magkatabi. Ayun sa tagal nila magkasama, di pa rin sila nag-uusap. Si Dr. Su, siya kasi ang nag-report kay Liu Fei. Kaya malamang galit siya kay Dr. Su. Oo nga. Siyempre, malungkot din si Dr. Su. Napakahusay ni Liu Fei. Sayang. Oo nga. Paano niya nasabi malungkot siya? Hindi mo ba nakita? Yung lakas ng sipa niya nun. Tingin mo ba ganun klaseng tao si Dr. Su? Oo nga, Sa pagkakakilala ko kay Dr. Su, kalmado lang siya at mahaba pasensya niya. Di niya nga gawain yun. Nagalit na siya. Sobrang galit. At wala siyang ibang mapagbuntunan ng galit niya. Sa nangyari kay Liu Fei, siyang pinaka-apektado. Kaya kinaladkad kita dito palabas para makapag-uusap sila. Tingnan natin kung maaayos ba nila. Ito na ang huling inom natin na magkasama. Mag-toast tayo. Sa kabila ng lahat, kung hindi kayo dumating kanina para tulungan kami, nakatakas na si Sugang. Kaya salamat. Hindi ko talaga kayo tinulungan. Kahit sino naman, gagawin yung ginawa ko pag nakita yung bata. Nakita ko yung sitwasyon ng bata. Naiintindihan ko na kung bakit ka umalis nun. Umaasa ako na naiintindihan niyo ako. Napakataas ng respeto ko sa inyo bilang mentor. Ayokong isipin niyo na ako yung doktor na hindi niyo maaasahan. Kaya lang, hindi pa rin tama na umalis ka sa oras ng trabaho. Magsilbing aral sana sa'yo itong nangyari. Kahit sa ospital ka, huwag mong basta iwan ang mga pasyenteng hindi nagpapaalam na maayos. Walang may alam kung anong mangyayari, lalo na nasa emergency department ka. Sige na, kalimutan na natin. Sana maging maayos ang lahat. Hindi niyo na kailangan mag-alala sa akin. Faye, buti nandito ka na. Nakauwi na pala kayo, Ma? Oo, napaaga ng isang araw. Bakit po? May pa-party bukas yung partner namin. Ayoko nandun ako. Faye, may mga longgan dito. Halika na. Tikman mo to. Galing to sa shaman. Masarap to. Tikman mo na. Ah. Matamis ba?
Opo. Ako na ang tumawag sa Cedars-Sinai na nasa LA para sa'yo. Si Professor Hans doon nagtatrabaho at matagal na kami magkaibigan. Nagkausap na kami tungkol sa'yo. Pag naayos na ang papeles, pwede mong ituloy ang pag-aaral doon. Ma, alam niyo na pala. Oo. Ay, walang problema. Hindi mo naman talaga first choice ang Angkang Hospital. Naihanda ko na lahat ng mahalagang impormasyon. Yung proseso, umuusad na rin. Kung magiging maayos ang lahat, makakapagsimula ka na sa katapusan. Sino yung sabi mag-aaral ako sa ibang bansa? Anak, baliwala yung insidente sa Angkang Hospital. Alam ko namang hindi mo yun responsibilidad. Oportunidad pa nga to sa'yo kung iisipin mong mabuti.